na po, mag-start na po tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, ang tanong ko po dyan, kanino kayo mas proud? Dapat pala may ano, no, yung may, ano, anong tawag doon? Yung meron kayong pipindutin. Saan ba yun? Popular, saan ba nakalagay yun? Mga kababayan, magsama-sama po tayo sa gagawin namin rally ng INC November 16. Aba, yan ba ay totoo yan? INC ka talaga? Aba, magandang balita po yan. Makikisama po kami riyan. O sana naman ngayon wala na pong yan, ikukumpirma pa po natin, no? Kung yan po ay totoo, mas masaya po tayo. At may t-shirt pa. Baka yung mga INC naman dyan, makabalato naman ng t-shirt. Maliban na lamang kung exclusive yan na para sa INC lamang. Pero kung pwede naman pong isuot ng mga hindi INC, masaya po yan. Okay, start na po tayo mga kapatid. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, kanino kayo mas proud sa dalawang huling presidente sa pag-attend, no? Sa pag-attend po dito po sa tinatawag nating Asia Pacific Economic Conference. Ito po, katulad po na nakalagay diyan, si BBM po nakipagkamay. Kaya ilang araw ba? 2 araw matapos banata ng China dito po sa ASEAN Summit ay hindi po wala po sa script, no? Lumapit siya kay Xi Jinping para makipagkamay. O eto pong si Tatay Digong nung umatin po nung siya po ang presidente. Siya pa po ang presidente ng Pilipinas sa APEC sa Lima, Peru, at si Obama pa po ang presidente naman ng United States of America, ay inisnab po ni Tatay Digong si Obama matapos, no? Matapos po na murahin ito ni Tatay Digong. Yan po ang pag-uusapan natin. Kung meron pa tayong time, pwede pa natin pag-usapan yung mga nahita, no, ni BBM. Ano ba talaga ang naiuwi ni BBM? Kasi sinabi ko nga, ni pledge wala eh. Aba, meron akong biglang balita dito sa Inquirer. Marcos secured business pledges during APEC. Aba, hindi naman pala totoo na blanco. Kasi alam nyo naman, pledges na lang nga, mukhang na blanco pa eh. Ngayon, hindi totoo. May isa namang nag-pledge. Mamaya, pag may oras pa. Pero ito po ang pag-uusapan natin eh. Pero bago yan, pindot na. Okay, pag-usapan na kagad natin, no? I-refresh lang po natin. Magkasunod po halos to itong ASEAN Summit na binubuo po ng mga grupo sa Association of Southeast Asian Nations na dinalaw po ni President Donald Trump ng Amerika at saka ng ibang representative ng Australia at saka ng China, no? Talagang partner po talaga tong ng ASEAN itong China at United States of America. Ang dami pong halos lahat po ng bansa. Bakit po halos lahat ng bansa ay natuwa? Kasi po may isa pong bansang hindi natutuwa. Presidente lang pala. Presidente. Sa bagay, kung hindi masaya yung presidente, hindi rin tayo masaya. Yung presidente po ng Pilipinas, ang tanging malungkot, no?
Kasi naghain po siya ron. Gusto po niya, sa totoo lang po, gusto niyang magpa-impress dito kay Donald Trump na umattend din sa APEC. Kaya po binanatan niya, no, yung bansang China doon po sa APEC. Na buong akala niya yun yung tema. Wala na siyang pakialam sa mga kapitbahay. Kahit maging anong tawag doon, yung ma-out of place na siya, basta yung pong kanyang sinisip-sipan na United States of America ay masiyahan sa kanyang sinabi, no? Ayan po, binanatan po yung China at nung ini-interview po siya bakit niya ginawa yun dito na sa Pilipinas, sabi niya nanghihingi ako ng tulong. Nanghihingi ako ng tulong sa mga kapitbahay natin para labanan yung agresyon ng China laban sa Pilipinas. Akalain niyo yun, nanghihingi. Nanghihingi ka ng tulong para sa mga kapitbahay mo, samantalang ang mga kapitbahay ni BBM ay dumaranas rin ng sinasabi niyang hindi po tayo solo. Lahat po yan, one time o one day ay nakaranas po ng tinatawag nilang pambubuli daw di umano ng China. Yung bang bombahin ng water cannon. So hindi po totoo na tayo lang ang binobomba ng water cannon. Ilinaw po natin yan, no? Hindi lang po Pilipinas ang binobomba ng China ng water cannon. Ang pagkakaiba po ng Pilipinas, pag binobomba po tayo ng water cannon, binibidyohan po natin, ipapakalat po natin, nagmamakaawa tayo sa buong mundo na eto kami, kinakawawa kami. Ano po pagkakaiba ng Indonesia, Vietnam, no? Pag tinitira po sila ng water cannon, yung mga mangingisda po ng Vietnam, binibidyo nila, tinatawanan na lang yung China eh. Pinagtatawanan na lang po nila, parang hindi naman kami kayang saktan yung water cannon nyo. At sa ibang instances po, yung Indonesia at Vietnam, nakikipagbanatan. Gumaganti ng water cannon. Kasi alam nyo po, very diplomatic. Kaya po water cannon lang dahil ayaw din naman ng China na magkaroon ng digmaan. Yung water cannon po, hindi po consider yan na armed weapon na pinantitira sa atin, no? Simple lang. Kaibigan pa rin ng mga bansang gumaganti. Tayo po, ni walang water cannon yung mga ano natin eh. Ilang beses na tayong winater cannon, binibidyohan lang natin. Pinantatapat lang natin sa water cannon ay video. Samantalang yung mga kapitbahay natin. Ngayon, dahil nagmamakaawa tayo, di ba? Tulungan. Lagi pong tulungan yung Pilipinas ng iba't ibang bansa. Hindi ba natin kayang ipagtanggol ang ating bansa? Paano na kung hindi na po water cannon? Paano na kung lumulusob? Di aasa naman tayo. May kasunduan tayo sa Amerika eh. Kaya po, yung purpose po ng pagbanat ni BBM, akala niya mayroon siya magiging kakampi. Di binara siya ng di ba? Binara siya ng mga kapwa niya leader dun. Na wag mong idamay yung buong ASEAN dyan sa kung ano mang meron kayo ng China, ayusin yung dalawa. Yun lang naman po yun eh. Bilateral. Wala pa nga pong sinakop na okay. Tapos, binanatan mo yung China, wala naman po sa script na mag-meet kayo. Alam nyo po, may mga protocol po yan, mga world leaders po yan eh. Yung mga aid ninyo, yung mga aid po ng mga world leaders, sila po mag-uusap-usap kung magkakaroon ng side meeting. Alam nyo po, importante po yung mga side meeting dahil dyan po nagaganap yung mga totoong diskusyonan. Ito pong APEC parang pagpapakita na okay, meron silang central agenda na susundin ng lahat ng mga member. Pero ang importante po dyan,
yung leader ng mga bansa, sasamantalahin niya, nariyan po lahat eh. Kasi po pag kailan nyo po mamimit yung mga kapwa nyo leader, pag mga may state visit, matagal pong preparasyon yun. Iimbitahin ka, samantalang nariyan. Kaya ang ginagawa po ng mga leader, ginagawa po nila yan, yung mga APEC Summit, ASEAN Summit, United Nations meeting, may mga side meeting po sila. At doon po nagkakasundo katulad po ng ginawa ng USA ni Donald Trump, no? With China at with South Korea. O nakapag-secure sila. Ibig sabihin, ikaw na a-attend ka, mayroon kang agenda doon. Bakit ka umattend doon? No? Kaya yun yung pupursigihin mo. Kinakailangan ma-meeting ko to si Donald Trump. Political propaganda man ito o totoo, dapat meron kang mga side meeting na ganun. Tanong, ilan po ang na-meet ni BBM na mga leaders ng iba't ibang bansa para magkaroon tayo ng kasunduan? Oh. Ilan po ang na-meet ni BBM? Zero. Wala. Nada. Wala. Opo, walang gustong makipag-meeting sa atin. Baka naman sinasadya naman ni BBM na wag makipag-meeting. Hindi po. Sa ugali po ni BBM, lagi po yan may mga gustong ka-meeting. O, kaya ano po na iuwi ni BBM? Picture na nakasama siya ron. Nasa pinakadulo siya eh. Pag nagkamali pa ng pagpipicture yung mga litratista, nakat pa siya kala. Okay. Alam niyo po, tama ka Eric Abendaño, no? Violation po ng protocol yung kita niyo yung nasa likod ni Xi Jinping. Ano kagad? Tayo agad. Kasi bakit mo lalapitan yung wala namang kay schedule na meeting. Yan yun eh, no? Kaya ang tanong ko nga kanina, kasi gusto nilang palabasin ngayon, si Mr. President pa po ang nagpo-post. Pinost niya po sa Facebook, gusto niyang palabasin na binati niya lang si Xi Jinping sa pagkakatalaga bilang susunod na host ng APEC sa Shenzhen, China, no? Oh. Binati niya daw si Xi Jinping. O dapat in return binati ka rin dapat ni Xi Jinping dahil ikaw din ang mag-host ng ASEAN eh. Wala pong nabalitang gano'n. Paano mo nasigurado ba dong na walang nangyari na hindi rin siya binati? Alam niyo po, matakaw po sa propaganda tong gobyerno na to. Kakampi niya po lahat ng media. Kung yung ba binati rin siya ni Xi Jinping, hindi niya ibabalita yan. Babalita niya po yan, di ba? Okay. So ano po ang nangyari ron? No? Yan po. Matapos niya pong banatan yung China, nakipagbati. Alam nyo, ano po ang pwedeng mangyari? Buti na lang itong si Xi Jinping, alam niyo yung matagal na siyang statesman, magaling na siya sa mga, ano po yan eh, ang guarded moment yan eh. Ano ang gagawin mo bilang isang bansa? Nakababanat lang sa'yo niyan, no, sa ilang araw pa lang po nakakalipas, binanatan po ni BBM ito si Xi Jinping. Ano ang gagawin mo bilang isang world leader? Kinamayan po niya. Hindi niya po pinaya. Hindi niya po winalangya na inisnab. Di po ba? Nakakahiya po yun kung inisnab. Ano kaya kung ang ginawa ni Xi Jinping ay, kasi may mga ugali yan si Xi Jinping, nakita ko yan eh. Yung dating leader katabi niya, pinalayas niya dun, dating leader ng China, tapos kinu-question siya, bakit mo ko pinapalayas?
O sa gesture lang, hindi niya pinapansin. Basta yung mga militar lang na napanood nyo ba yung video na yan? Ganyan si Xi Jinping eh. Ano kaya kung ganun ang ginawa ni Xi Jinping? No? Kung pinahiya, napahiya si BBM, napahiya po ang Pilipinas kasi inisnab. Mabuti nga lang, great statesman to. Oh. Napakalaki po ng pagkakaiba. Kita nyo ha, paano ko natiyak na wala nakipag-usap kay BBM na ibang leaders? Diyos ko, eto ngang halatang napilitan lang na makipagkamay si Xi Jinping eh. Pinakalat na dito sa media dito, yun pang may kamiting siya. Wala po siyang kamiting. Oh, wala rin pong nakikipag-usap sa kanya. Di dapat may picture. Hindi po mabait. Mali po yung term na mabait. Hindi natin alam kung mabait siya o hindi. Ang tawag po dyan, a true statesman. Kinakamayan ka eh. Tumayo siya, kinamayan niya rin. Pero walang deal. No deal. Wala pong kasunduan. Okay. Ngayon, eto po. In contrast po, paano po nakikipag-deal si Tatay Digong? Very vague na po to, no? Naalala ko lang bigla. Parang si Tatay Digong, parang hindi sila good ni Obama. May instance sa APEC. Alam ko, nagsabay pa sila ni Obama. Last na yata ni Obama na APEC yun. No? Ano ba yung nangyari? So, binalikan ko yung ano, no? Ito po ang nangyari. Dahil alam ko, minura ni Tatay Digong si Obama. Ito po bakit po niya minura? Okay. Ito po. Si Tatay Digong po, nung earlier, ay minura niya po si Obama, son of a, alam niyo na, son of a B. And later on, sinabihan niya rin po si Obama na go to hell for speaking against alleged summary killings in his war on drugs since taking office on June 30. So yung pagmumura po ni Duterte kay Obama, may dahilan po yun. Nakikialam po sa war on drugs. Speaking of war on drugs, balitang-balita po sa buong mundo at marami po ang natutuwa, marami po ang binabati ang Brazil dahil po sa kanilang pagkokondak ng war on drugs. Ano lang po, naisingit ko lang. Kasi pag ikaw ang pinuno ka ng bansa at gusto mo matigil yung droga, dapat kang purihin. Di po ba? Dito sa atin, baliktad eh. Dahil yung mga media dito, iba yung utak. Utak dilawan ng mga media rito. Nag-conduct na ng war on drugs, siya pa masama. Si Tatay Digong na nga yung nag-conduct ng war on drugs, siya pa masama. Nakita nyo po ba na may kumukundina sa Brazil dahil sa war on drugs? Nasisiyahan po yung mga normal na tao. Dito kasi sa atin, hindi mga normal ang mga media dito. Hindi normal ang dilawan, hindi normal ang mga makakaliwa. Kaya natutuwa sila pag yung nag-conduct ng war on drugs, imbis na ipagtayo ng monumento, ng rebulto, pinakukulong. Yan po ang mga taong wala sa normal na pag-iisip. Okay, balik po tayo rito. Minura ni Duterte si Obama dahil nakikialam. 'Di ba? Sano pa B? Tsaka go to hell. Huwag mo kaming pakialaman dito, hindi porket ikaw ay superpower. Na nung naging presidente naman si Donald Trump, pati na sila. So hindi po tayo anti-USA nung panahon ni Duterte.
Anti-Obama lang si Duterte dahil nakikialam eh. No? Nakikialam siya sa Pilipinas. Ngayon, ano po ang ginawa ni Pangulong Duterte? Alam niya po na minura niya, di ba? Okay, may isa pa pong sinabi yan. May isa pa pong pa-meeting si Obama na hindi niya inatinan. Ito po, the president also did not attend a meeting between Obama and leaders of Association of Southeast Asian Nations in Laos nung panahon na yun, September 2022. Hindi umatin si President Duterte, ang sagot niya, ang sinabi niya lang kunwari ay nagkasakit siya. Pero ang sabi po ni Pangulong Duterte, kalaunan, the president later said he skipped the meeting because he wanted to disrespect Obama. Wala po siyang respeto kay Obama. Kaya hindi po siya umattend sa pa-meeting ni Obama sa Association of Southeast Asian Nation. Nakuha niyo po? Ganun po yung presidenteng may paninindigan. No? Pinatawag po sa ASEAN, may ASEAN din before APEC eh. Pinatawag po din lahat ng leader ni Obama at nagdahilan lang po si Tatay Digong na siya po ay may sakit. Kaya hindi siya umattend sa pinatawag ni Obama. Alam niyo yung ibig ko sabihin? Pinangangatawanan ni Tatay Digong, pinapakita niya, hindi ka karespe-respeto kasi hindi mo kami ginagalang na isang bansang malaya. Diba? Ang ganda po nun. Demonyo ka kasi mag-isip ba doon? Kaya gandang-ganda ka sa ginawa ng amo mo. Hindi po, totoo po yun. Okay. Ngayon po, dito po, nung unang APEC Summit po to ni Tatay Digong, 2022 to eh. Sa unang APEC Summit niya, sabi po ni Tatay Digong, meron siyang mga hindi dinaluhan na event ng APEC. Pinadalo niya lang yung mga tauhan. No? Hindi po mahilig sa picture si Tatay Digong. Okay. Particular yung state dinner, hindi siya dumalo, at saka yung pa-picture ng lahat ng leader. Alam nyo kung ano katwiran ni Tatay Digong? Bakit hindi siya dumalo doon sa pa-picturan? Ito po ang tunay na leader. Tandaan nyo, minura ni Tatay Digong si Obama dahil nakikialam sa Pilipinas. Maraming beses minumura niya. Hindi dumalo si Tatay Digong sa state dinner kasi ito ang katwiran niya nung panahon na yun. Sabi po ni Tatay Digong, he said he just wanted to avoid an awkward situation with US President Barack Obama. Sinabi niyo po, dinahilan niya lang na siya po ay nasira yung tiyan niya. Pero sinabi niya po to, sa mga reporter natin, ito po ang sinabi niya, I did not have a bum stomach. Do not believe it. This was just an excuse. But really, I avoided meeting Obama. Yan ang sinabi ni Pangulong Duterte noon. I would not know if Obama would accept my gesture of a handshake or me deliberately getting out of the way to avoid him. And because of this, and because I did not want to create a scene, an awkward situation, I just stayed in the sidelines. That's the truth. Yan po ang mahusay na statesman. No? Minura niya si Obama ilang buwan lang o ilang araw lang bago tong APEC. Tapos, mamimit niya si Obama, ayaw niya ng awkward situation. Ano yung gagawin niya pag nakasalubong niya si Obama? Makikipagkamay siya? Paano kung hindi tinanggap ni Obama yung pakikipagkamay niya? O kung hindi niya mapigilan ng sarili niya, umiwas siya. Tapos, nabidyohan ng media worldwide.
Ang iniiwasan ni Tatay Digong yung awkward situation. Dahil dala niya bilang presidente, dala niya yung Pilipinas. Presidente siya ng Pilipinas. Yun yung dala-dala niya sa APEC. Hindi niya ipapahiya yung sarili niya para mapahiya ang Pilipinas. Imagine niyo, pinadalo niya na lang yung iba. Sige, kayo na lang dyan sa picture taking. Dito na lang ako. Sabihin niyo, nasira tiyan ko. Bakit? Dahil tamad ba si Digong? Hindi po. Nagdahilan daw siya para maiwasan yung awkward moment. Imagine, yun ang true statesman. Yun po ang true statesman. Umiiwas kayo sa kahihiyan. Yung awkward moment. Siyempre, gentleman siya, di ba? Kahit minura niya kung bigla niyang na inoffer yung kamay niya kay Obama, tapos hindi tinanggap ni Obama, nakakahiya po yun para sa bansang Pilipinas. O kaya, hindi niya matiis na makita ng harapan si Obama, makakasalubong niya, nag-iba siya ng daan. Awkward po yun. Tsak, makikita ng camera yun, balita sa buong mundo. Bakit naman ibabalita sa buong mundo? Sikat kasi si Duterte. Baka nakalimutan po natin. Sikat po si Duterte. Time Magazine, cover, lahat po. Believe sa kanya. Donald Trump, lahat ng mga leaders. Si Tatay Digong tuwing umaatin ng APEC, para siyang si Donald Trump tsaka si Xi Jinping na nakakulumpon sa kanya yung mga world leaders. May tumpok si Donald Trump, may tumpok si Xi Jinping, may tumpok si Duterte. Alam niyo yun? Ngayon nakakahiya. Napanood ko yung video. Inakausap lang ni BBM yung si Brunei, yung Sultan ng Brunei. Aba, inakay siya. Nilayo sa kanya. Nilayo kay BBM yung Sultan ng Brunei ng taga-Indonesia eh. Nakakahiya. Ano po pagkakaiba? Yung ginawa niya kay Xi Jinping, tsambahan po yun. Dalawa po ang pwedeng maging reaksyon ni Xi Jinping. Kaaatake mo lang sa akin, makikipagkamay ka. Kung yung ugali ni Xi Jinping, ugali ni Duterte, mapapahiya po yung presidente natin. Wala naman tayong schedule, bakit ka lalapit dito at makikipagkamay? Kung in-stonewall ka ni Xi Jinping at hindi ka pinansin, dala-dala mo yung Pilipinas na nakakahiya. Yun yung sinasabi natin, no? Yun yung sinasabi natin na ni Tatay Digong pala. Na iwasan nyo dahil ang dala mo Pilipinas, iwasan mo magkaroon ng awkward moment. Katulad nun, mabuti na lang, great statesman yung kaharap mo. Ayaw kanyang mapahiya, ayaw gumawa ng eksena. Kung ang attitude niya, huyo, sabay tumalikod o tumayo o lumipat. Never mong gagawin yan sa mga international international events, conference, summit. Hindi ka po pwedeng mag-birds ka sa party na hindi ka invited. Okay. Kaya ang tanong, kung sino po ang nakaka-proud dito po sa inisnab si Obama o si very obvious, no? Napakahusay talaga ni Tatay Digong. Grabe. Yung isa, halos walang pumapansin. Yung isa naman, star ng Noche Buena. Ang laki po ng diferensya. Okay, punta po tayo sa naiuwi. Ito po, balita nila. Marcos secured business pledges
during APEC. Oh, nung binasa ko po ito President Ferdinand Marcos Jr. has secured a pledge for the deployment of KSS the third PN submarines from shipbuilding giant Hanwha to further advance the Philippines self-reliant defense capability. Ang ganda pong pakinggan, no? No? Pledges daw. Dati po, may time ba, Badong, na si BBM ay nakakapag-uwi ng pledges talaga? Opo, nung bago pa lang siyang presidente, at saka nagpe-press con po yan paglapag ng eroplano. Magpe-press con na yan, sasabihin ni BBM, nakapag-uwi tayo ng ganitong pledge. Ito po, halimbawa, nung una niyang abroad. Mga una, kasi September 2022 to Bongbong Marcos reaps $14.36 billion in investment pledges abroad. Meron talaga, di ba? Lagi po yan nung mga first 2 years ni BBM, tuwing siya po ay mag-abroad, magpe-press con po yan, paglapag ng eroplano, meron pa po yan na press con dyan na nakapag-uwi tayo ng 14.36 billion. Pati po yung ibig sabihin ba, tuwan-tuwa naman, po siya, okay Sulit yung biyahe ni BBM nakapag-uwi ng pledge. Meron pang numero. $14.36 billion. Masigla. Yung mga pangalawang taon, meron pa rin. Ito, Marcos parades pledges sa SONA. Pinaparade niya pa yung pledges sa SONA. 3.9 trillion pesos o at 175,000 jobs. Yan po yung mga pledge. Ngayon po, pag-uwi po ni Marcos, may press conference po ba? May sinabi po ba yung numero ng pledge? Wala na po nagpe-pledge. Afterthought, siguro, naisip ng mga taga-PCO, teka muna, parang pinalalabas ng mga vlogger ni Duterte, wala tayong naiuwi. Maghalungkat nga tayo na kahit pledge lang para naman may ma-report tayo. Ito po, nakahalungkat sila. After 2 days, meron na po silang balitang pledge. Pero kung babasahin nyo po, secured a pledge for deployment of KSS 3 PN submarines from shipbuilding. Nag-pledge ng submarine? Hindi ba ang ibig sabihin nun ay nabentahan tayo? Pinaganda nyo lang Nakakuha ng pledge na submarine. Teka, libre ba yan? Hindi. Ano ibig sabihin ng pledge na submarine? Wala na tayong naiuwing pledge. Ibig sabihin, wala na tayong naiuwing pangako ng investment. Ang naiuwi pa natin ay nabentahan tayo ng submarine. Dumayo tayo. Napakaswerte naman nung dinayo natin. Tayo, usually, yung ahente ang dumadayo sa bansa mo para bentahan ka. Eto, tayo pa dumayo para lang po masabi na may kinakausap tayo, nakipag-usap po tayo sa nagbebenta ng submarine at palabasin na lang natin na yun ay hilutin na lang sa tulong ng Inquirer at ng iba pang media. Hilutin na lang natin at sabihin natin na may nauuwi naman tayo na pledge. Pero ang totoo po, kung matutuloy po yan deal na yan, may naiuwi tayong utang, nakautang tayo ng isang submarine. Tigil na po sa kabubudol, sawang-sawa na po ang mga Pilipino sa budulan. Sabihin niyo po, wala na kaming naiuwi, wala nang nag-invest sa Pilipinas. Nakipag-usap pa na, nilalako pa ang Pilipinas mula nung first year mo ng panunungkulan, Mr. President. Hanggang ngayon, bat-bat ka na ng korupsyon. Yung South Korea mismo, meron sila nakatakdang pang-invest sa Pilipinas, inawat ng presidente nila.
Ulitin ko, Mr. President, inawat ng presidente nila yung pagbibigay dito ng mga investment sa Pilipinas dahil in-specify kung anong dahilan, dahil sa korupsyon. Putya, hirap na nga tayong makakuha ngayon ng mga aid. Yung mga tulong ba, nabahaan, nalindol, ang dami ng sakuna, wala na pong pumapasok. No? Paano? Nabalitaan pa. Putya yung pumapasok natitinda pa. Ba? Wala na talaga tayong nakita. Wala tayong deal with other world leaders, with other countries. Yung mga bansa po nagpupunta ron, pwera na lang siguro yung mga Brunei na hindi nila kinakailangan ng deal. Naroon lang sila dahil alam mo yon na parte kami ng malaking hindi namin kinakailangan yang mamalimos. Excuse the term, pero yung iba po nakikipag-deal, tayo po namamalimos kasi wala naman tayong target eh. Kaawa-awa po tayo. Kung eto po, hindi ko lang alam kabisado gaano yung meaning ng pariya eh. Kung eto na po yung kahulugan ng pariya, isolated na po tayo. In-isolate natin yung sarili natin dahil lang sa pakikipagsipsipan sa pwede ka namang makipag-deal sa Amerika on equal footing. Pinagtatawanan lang tayo ni Donald Trump. Sila na nagbaba ng 19% eh. Sa sinabi, tinanong, bakit po 1% lang yung napababa natin? Si Marcos din nagsabi, hindi, sila nagtakda niyan eh. Ibig sabihin, wala talaga tayo ni-negotiate. Nung nagpunta tayo ron sa Amerika, ang dami raw kasama ni Marcos, wala pong na-negotiate sa tariff. Iba po yung punta nila doon eh. Akala niya magsisip-sip sa mga ginagawa nila laban sa China. O ngayon, bati na yung China at US. Good na sila. Ano tayo ngayon? Panggulo tayo ngayon. Ngayon, tayo na ang threat ng kapayapaan sa South China Sea. Tumigil na naman. Ano na kasi, di palito. Di palito na tong ko. Di palito na tong ating ayusin lang natin.